Imagine this. Nagising ka, walang investment, walang stocks, walang bonds, walang negosyo. At meron kang konting utang. May trabaho ka pero sakto lang ang pambayad mo sa rent, pagkain, kuryente at mga bills. Tapos pag open mo pa ng phone mo, puro ganito yung nababasa mo. Interest rates still high, AI replacing more jobs, housing prices hit new high records. Parang ang dating is late ka na. Parang tapos na ang opportunity. Parang game na lang ito ng pangmayaman. At dito madalas nag-freeze ang mga tao. Lalo na ang mga beginners. Pag nakita nila yung mga headlines, pag naririnig nila ang mga expert, wala na silang gagawin. Hindi na sila mag-i-invest, hindi na sila mag-aaral, hindi na sila gumagalaw. Yung takot na mawalan, yun pa yung dahilan kung bakit wala talagang nangyayari. So instead na maglaro ka, hindi mo na hinahawakan ang controller. Kung magsisimula ulit ako from absolute zero this year, knowing what I know about compounding, market cycles, at kung paano gumagana ang behavior ng tao, hindi ako magpapanik. In fact, I would argue, mas malinaw ang opportunity ngayon kaysa nung panahon na sobrang hype at sobrang taas ng market. Kapag tahimik at disiplinado ka, mas malinis ang entry point. Ang kailangan mo lang gawin ay i-ignore ang noise. Linawin ko lang, hindi ito get rich in 30 days, hindi ito crypto to the moon, hindi ito secret sa stock market. Ito ang mathematical path for your first 100,000 and eventually your first million. Ang pag-build kasi ng wealth is less about brilliance and more about process. At ang process na ibibigay ko sa iyo today specifically designed for any economic reality na papasukin natin every year. Mas mataas ang rates, mas competitive ang jobs, mas mabilis ang technology shifts. So kailangan mas intentional ka. Kaya bago tayo magsimula, clear muna natin ang structure. This video has 5 phases. Hahatiin natin ang buong journey mo into 5 clear stages. The foundation, the engine, the portfolio, tax shield, and the income ceiling. Step by step. Magbibigay din ako ng mga game plan every phase para hindi overwhelming at hindi ka malito. This is a complete roadmap. So kung ready ka na, simulan na natin. Phase 1, the foundation, the utang myth and the negative compounding trap. Kung zero ako this year, ang unang aayusin ko ay utang. Hindi stocks, hindi crypto, hindi kung anong stocks ang malaki ang dividends na binibigay. Utang muna. Kasi ang karamihan sa atin, akala nila nagsisimula tayo sa zero. Pero ang totoo, negative. Kung may credit card debt ka na 20% ang interest, hindi ka lang starting from zero. Starting ka sa minus. For example, ang utang mo ay 10,000 at 20% interest. Tapos iniisip mo, mag-i-invest na lang ako sa stock market, baka kumita ako ng 10% per year. Sa tunog, parang smart move. Pero sa math, hindi. Parang naglalagay ka lang ng tubig sa butas na balde. Yung 20% ng utang mo, guaranteed yan. Siguradong babayaran mo yan. Yung 10% naman na expected return sa stock market is hindi guaranteed. May taon na negative, may taon din na zero, may taon din na maganda. So habang umaasa ka sa possible 10% gain, tuloy-tuloy ka namang tinatamaan ng sure 20% loss. Actually, paying off 20% debt is like earning a guaranteed 20% return. At sa panahon ngayon, hindi na cheap ang borrowing. Mas mataas ng interest rates, mas mahal ang credit card, every peso or dollar na pupunta lang sa interest. Hindi na nagwo-work ang compounding para sa'yo. Compounding is working against you. Kaya, kung may high interest debt ka, unahin mo yan. Hindi dahil boring siya, kundi dahil mathematically, yun ang pinakamalakas mong unang move. Ganito ang gagawin ko kung may utang ako at gusto ko talagang makaahon. Number 1, ililista ko lahat ng utang. Credit cards, personal loan, lahat. Kailangan malinaw kung magkano at pagkano ang interest. Number 2, aayusin ko siya from highest interest rate to the lowest. Hindi based sa laki ng balance. Based siya kung alin ang pinakamalaking kumakain sa pera ko. Number 3, avalanche method. Ifo-focus ko lahat ng extra income ko sa highest interest rate debt. Tapos, minimum payments naman sa ibang mga utang. Mathematically, ito ang pinaka-efficient way para makatipid sa interest. Hair on fire mode muna tayo. Ibig sabihin, intense focus. Hindi ito forever. Temporary sacrifice lang para sa long-term freedom. At kapag nabayaran ko na ang high interest debt, hindi mo na ako magse-celebrate gamit ang bagong utang. Hindi ako bibili ng bagong phone, hindi ako bibili ng bagong gadget. Instead, magre-ready ako for the next phase. Phase number 2,
the engine, the emergency trap, and the cash drag illusion. Pagkatapos ng utang, excited ka na sigurong mag-invest. Ito yung part na medyo nalilito yung ibang tao kasi life happens. Masira ang kotse, magkasakit, mawalan ka ng trabaho. Kapag invested lahat ng pera mo, tapos biglang bumagsak ang market, at the same time, may emergency ka, mapipilitan kang magbenta at a loss. Ibig sabihin, permanent damage sa compounding yan. Cash is not investment at this stage. Insurance siya. Imagine mo ang dalawang tao. Person A, ini-invest lahat. Person B, may 10,000 sa high yield savings account. Tapos nag-drop ang market ng 20%. Tapos pareho pa silang nawalan ng trabaho. Person A sells at the bottom to survive. Person B naman uses cash reserves and hindi ginagalaw ang investment. Pag nag-recover ang market, si A back to zero. Si B naman, buo pa rin ang compounding engine niya. The math favors the one who never sells at the wrong time. Ito ang foundation bago mag-invest. Kaya ito ang game plan na gagawin ko. Number 1, compute your bare minimum monthly expenses. Rent, pagkain, utilities, transport, walang luho. Number 2, multiply that number by 3. Yan ang initial target mo. 3 months minimum. Mas okay ang 6 months kapag mas stable na ang income mo. 3, ilagay sa safe and liquid high yield account or mga money market fund. Hindi sa stocks, hindi sa crypto, at hindi sa mga risky assets. Number 4, automate every payday. Treat it like a bill. Hindi siya optional, hindi siya pag may extra ka lang. At kapag na-hit mo na ang target mo, pretend it doesn't exist. Hindi yan pang travel, hindi yan pang bagong gadget. Pang survival lang yan. Emergency fund is not a lifestyle upgrade. It's protection against job loss, medical emergency, or unexpected expenses. And only then, kapag may protection ka na, saka ka mag-i-invest. Because investing without emergency fund is building a house without a foundation. Phase 3, the portfolio, the diversification and stock picking traps. Ito na yung exciting part. Pero dito rin marami ang nagsisisi. Akala kasi ng iba, especially mga beginners, kapag marami silang hawak ng mga individual stocks, mas safe sila. Trap number 1, over diversification. Kapag maliit pa ang portfolio mo, tapos sobrang daming hawak na funds or stocks, it does not automatically protect you. Minsan, ang nangyayari, pare-pareho lang ang laman o nag-overlap at ang ending, average return. Remember this, concentration builds wealth, diversification preserves wealth. Sa early stage, kailangan mo ng meaningful exposure. Hindi 15 funds na pare-pareho lang halos ang holdings o sector. Trap number 2, stock picking fantasy. Real talk, over 90% of active fund managers fail to beat the S&P 500 over the long period. Mga expert na yan, may analyst, may data access, full-time na sila sa trabaho nila. So tanungin mo ang sarili mo, are we really competing with the professionals? Ang goal kasi is not to find the next big winner. Hindi mo kailangan mauna sa next Tesla or next Nvidia para yumaman. Ang goal is to avoid catastrophic losses. Kasi isang maling all-in move lang pwedeng burahin ang years of savings mo. At dito pumapasok kung bakit gumagana ang index fund investing. And yes, boring siya. Walang thrill, walang screenshot na 300% gain overnight. But boring is powerful kasi boring is consistent. And consistent is what builds wealth. Kung gusto mo talagang mag-invest ng maayos pero hindi mo kayang tanggalin yung excitement, ito ang practical na system. Core and satellite method. 90% mo, core ng portfolio mo. Ito yung foundation. Low cost, broad market index fund, diversified, automated, long-term hold. Hindi mo ginagalaw kapag may news, hindi mo tinitimpla based sa emosyon, hindi mo binibenta dahil may nagsabi na influencer. Ito ang engine ng wealth building mo. Dito nang gagaling ang tunay na compounding. 10% naman sa satellite or play money. Dito ka pwedeng mag-invest sa individual stocks, crypto, AI bets, at mga high conviction ideas mo. Kung ma-zero man itong 10%, hindi masisira ang plano mo. Hindi masisira ang retirement mo. At hindi masisira ang pamilya mo. Kung tumama naman, bonus na yan. Na-scratch mo na yung excitement without blowing your future fund. Kasi sa investing, it's not about being exciting. It's about being effective sa long term. And effectiveness beat excitement every single time. Phase 4, the tax shield. Ang core idea dito, simple lang. Bago ka mag-invest ng kung saan-saan, unahin mo muna ang mga account na may tax advantage. Hindi dahil mas mataas ang return nila, pero dahil mas mababa ang kaltas ng gobyerno over time. Mas konti ang leak, mas mabilis ang compounding. At tandaan mo,
tax is a silent expense. Hindi mo napapansin every month pero over 20 to 30 years, napakalaki ng epekto. Sa Pilipinas, walang exact equivalent ng US or Canada na tax-free retirement accounts. Pero meron pa rin mga tools like Pag-ibig MP2, Equity Index Funds or ETF via local brokers. Ngayon naman, importante din ito. Kung nag-i-invest ka sa US ETFs from the Philippines, meron ding tinatawag na withholding tax sa US dividends. Yan yung Philippine to US tax treaty rate. So kung dividend heavy ang portfolio mo, may drag talaga yan sa long-term returns. Hindi naman ibig sabihin na mali ang strategy mo, pero dapat aware ka. Kung OFW ka naman, dito nagiging mas interesting kasi depende kung saan ka nakabase. Number 1, maximize mo muna ang host country benefits mo. Kung nasa US ka, 401k, at least employer match muna, Roth IRA if eligible, health savings account if available. Kung nasa Canada ka naman, tax-free savings account, RRSP, FHSA, RESP para sa anak mo. Unahin mo muna ang mga tax advantage account bago ka sa mga taxable brokerage. Bakit? Kasi tax efficiency equals higher net return over time. Marami sa ating mga Pilipino diretso agad sa crypto, active trading, high dividend stocks. Pero hindi mo na tinatanong, nasaan ba nakapark ang pera ko? Magkano ang kinakain ng tax every year? May mas efficient ba na structure? Remember this, hindi mo kontrolado ang market return, pero kontrolado mo ang fees at taxes. At over 30 to 20 years, yung dalawang yan will cost you millions of pesos. So sa phase 4 is not about copying ang ibang countries na strategy. It's about using the best available structure where you are. Kasi compounding is powerful, pero tax-efficient compounding, mas powerful yan. Phase 5, the income ceiling, the frugality trap. Dito nagkakamali ang maraming masisipag. Sobrang focus sila sa pagtitipid. Importante naman talaga ang frugality. Pero may limit kasi ang pagtitipid. Hindi mo pwedeng i-cut ang rent to zero. Hindi mo rin pwedeng i-cut ang pagkain mo to zero. Ibig sabihin, may floor ang expenses. Pero ang income, walang ceiling. Unless ikaw ang maglalagay. Hindi ka yayaman sa kakaskip mo ng kape kung maliit pa rin ang sweldo mo. Remember this, defense keeps you alive. Offense wins the game. Budgeting protects you. Income growth accelerates you. Ito yung mga fastest way to accelerate. Increase your primary income. Ang raise na nakukuha mo, nagko-compound yan every year. Ang side hustle, kailangan mo lang ulit-ulitin kasi kapag tumigil ka, tumigil din ang kita. The game plan. Alamin mo muna kung anong high-value skill ang pwede mong i-develop. Tech, sales, content creation, video editing. Kahit ano na in demand. Hindi mo kailangan sabayin lahat. Kailangan mo lang ng isang skill muna. Then, mag-commit ka 1 hour a day. Tapos, check ka ng mga free resources online. Then, practice and real-world application. Consistency over intensity. Because at the end of the day, you can only optimize your expenses so much, but when you increase your income, you change the entire trajectory of your financial life. Ito ang summary ng game plan ko kung nagising man ako na zero ang net worth ko. Number 1, eliminate high interest debt. Number 2, build a 3-month cash buffer. Number 3, maximize tax advantages account first. Number 4, invest primarily in low index funds. And number 5, aggressively increase the income. Wealth is not built by predicting headlines. Hindi siya nabubuo sa kakahabol ng trend. Built siya by discipline, by structure, at boring consistency. Ngayon naman, gusto ko marinig ang take mo. May babaguhin ka ba or may idadagdag sa game plan na ginawa ko? Comment down below. Binabasa ko po lahat ng mga comment at gusto ko rin ma-challenge ang thinking ko. Sana po nakatulong ang video na to at kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click in the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal ng financial freedom. At syempre, kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to hit like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng mga financial tips at strategies na swak para sa mga Pinoy. Maraming salamat po sa panunood. Kita-kits sa next video. Salamat!